Tatlong trabahador ang nasawi sa pagguho ng lupa at bato sa minahan ng ginto sa bayan ng Pantukan, Davao de Oro matapos ang malakas na lindol nitong Biyernes. Pansamantala namang inihinto ang operasyon ng pagmimina sa buong lalawigan. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nagkumahog na makalabas mula sa maliit na butas na ito ang mga tao matapos gumuho ang lupa sa sitio Gumayan, Barangay Kingking, Pantukan, Davao de Oro sa kasagsagan ng pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol Biyernes ng umaga. Mga nagtatrabaho sa small-scale mining ng ginto ang mga naabutan ng lindol sa loob ng tunnel. Maririnig pang may umiiyak sa loob na tila may sinasagip pang tao. Ayon sa mga nandoon, 6 feet ang lagusan sa tunnel. Pero nang magka-landslide, halos hirap nang lumusot ang mga tao. 3 lalaking trabahador ng minahan ang nasawi, habang 11 ang sugatan at isinugod sa Davao de Oro Provincial Hospital, Pantukan. Hindi pa rin tanggap ni Ling Noynoy ang pagkamatay ng kanyang live-in partner na si Dionisio Carcuevos na tinamaan ng malaking bato na gumulong sa kasagsagan ng lindol. Tila pangalawang beses siyang nabiyuda sa pagkamatay ni Dionisio. Ako sa trauma, sir. Naglikay pa rin ko. Kanang resibog tawag ng murang yun. Ganang ko. Dili pa na ko kaya ba na minana lang na nagbulag ni gumigan lang sa nana o sa sitwasyon. Masakit din kay Ranilio Mapigid na mawala ng bunsong kapatid na si Noriel. Nakasama niyang nagtatrabaho sa minahan pero sa kasawiang palad nadaganan ng lupa. Pansamantalang itinigil ang small at large scale mining sa lalawigan habang patuloy ang aftershocks. Yung mga residents na andun, na-recover nila. Nagpadala din kami ng rescue team namin. Upon the arrival ng team natin doon, na-recover nila yung last na reported na missing person. So nakalabas naman siya na may minor injury pero at least buhay siya. May mga bahay ding nasira dahil sa landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan, pag-uusapan nila ang mga hakbang upang maiwasan ang parehong trahedya. Yung mga evacuees naman yun, yung nag-panic kagabi dahil dun nga sa mga maling informasyon sa social media na may tsunami. Kaya natakot yung mga residente natin na along the shoreline. Pero so far nakauwi na sila? Nakauwi naman. Umuwi na kanina after nung naka-receive din ng mga food packs na pinadala ng DSWD, LGU. Nagpulong naman ang Office of Civil Defense, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matugunan ang sitwasyon doon sa landslide area. Napag-alaman ng Mines and Geosciences Bureau na very highly susceptible to landslide ang lugar at dapat no habitation zone na. Pero yan pa ang pag-uusapan lalo't nandoon ang kabuhayan ng mga residente. Mula sa FMR Davao, Hernel Tokmo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.